may na-confirm tayo ngayon sa mga haka-haka na rinig natin na dati hindi tayo naniniwala na may sweeter na green-legged. Coming from Boss Greg, nandun siya mismo, hindi lang hearsay mga kakugi. Talagang kita niya, nandun siya out of 1,000 heads na nakacord na mga sweeters. Walang walang green-legged na mga sweeters doon, but may iilan out of 1,000 heads, may isa o dalawa na green-legged. Tinanong niya yun, and it proves galing talaga kay Mr. Dink. Sometimes naglalabas ng green-legged ang sweater at naglalabas din ng straight comb. Kasi ang original pala, ang ama ng 5K sweater ni Dink Fair is straight comb. Yun. Hindi yun hearsay ha, galing yun kay boss. Talaga mismo experience niya, kita niya yun. Yes, so I was there. Living proof ako. Yun. Talagang galing naman. Guys, basta ang pag-uusapan natin regarding sweaters, regarding sa manok ni Dink Fair, mas naniniwala ako dito kay Boss Greg. Yun. Kasi last year yata narinig ko, boss, parang ayaw pa maniwala ng mga Cebuano na excuse, na may green-legged na sweater. Tapos galing kay, I think that was came from Larry Romero sweater, green-legged. Even kay Jerry Adkins. Jerry Adkins meron din. Meron din siya. Yung kanya naman galing naman yung kay Sanier at saka kay who's this the other guy na mga yun yung mga tao na nakakuha kay Sweater McGuinness ng mga first class na ginawa ni Sweater na yun. So yung sweater na galing nandun kay Dink, galing kay Sweater McGuinness talaga yon. Or yung, hindi na kay kombinasyon na kay Carol at saka kay ano? Ang Carol, ang hen side is Carol Smith to Bruce Barnett. Ang cockside is from his good friend kay Freddy Hunter. Ayun. Yan si Freddy Hunter ang isa sa pinakamalapit kay Dink na I think this guy is the one that very close to Sweater McGuinness. Ito yung tao na kukunin ang broodcock ni Dink sa loob ng breeding pen, mag-iiwan ng sulat sa pintuan na Dink, I'll bring back your rooster in 30 days. Ganon katindi yun si Freddy. At pag ganon sila maging magkaibigan. Actually yung mga picture na ginamit ni Dink sa ads niya, that was 95 or 96. Akong kumuha ng pictures. Sabi niya, Greg, take some pictures. I'll send it to Freddy Hunter. I'll send this picture. And then, I will pick a couple of pictures na gagamitin daw niya sa ads niya. So, yung ads na yan, one of the original picture that I took is the Golden Boy. Golden Boy. I still have the picture if you want to yan, see baka it. matingnan natin yan. Pakita ko sa iyo. The original picture. Ganda talaga guys, no? Marinig yung history ng mga manok na in-love natin ngayon. Yung mga sweater lines, ako, sarap. Tsaka masarap siguro mga kakugi kung ikaw mismo naka-experience doon sa US. Kaya ngayon guys, itong pagmamanok mo, boss, talagang tuloy-tuloy na tong pagmamanok mo. Pero hindi lang masyadong tatari, hindi nagsusugal. Hindi tayong susugal. You know, we'll try to help especially yung mga newbie. Tama. Yung mga bago nagsasabo, nag-breeding. Kasi sa akin naman, hindi natatapos sa akin yung basta bumili ka ng manok sa akin tapos na. You know, you could call me anytime. Kung meron kang questions, I got your back. Kung anong gusto mong malaman na with my knowledge, ituturo ko sa iyo. Yun. Yan ang ano ko sa mga buyers ko. Tama. Hindi lang yung natapos sa bilihan na nakabili ka na, okay. Wala, okay na. Wala, magkalimutan na tayo. I got your money, you got my chickens. So, hindi ganon. No, it's not me.
Kung gusto mo, may mga tanong ka, kung anong advices ang gusto mo, Yun, maganda. you could call me back anytime. Yun. Yun guys. Yun ang isang advantage natin. Itong ginagawa natin, ginagawa ni Kakugi sa Team Kakugi. Every person, every breeders na nakilala natin, may matututunan tayo. And we are very proud, yung Team Kakugi. Proud kami guys na itong mga napuntahan natin dito sa Bacolod, talagang hindi maramot sa pagtulong at sa pagbibigay ng mga magagandang aral regarding chicken, regarding pagmamanok. Ayun talagang pagmamanok is never ending learning yan. Yan. So, Tama yung sinasabi ni sinabi ni Boss Joel Lacson na hindi tayo gagraduate sa kaking. Marami pa tayong matutunan. Yes. Ang natutunan natin ngayon, madagdagan pa yan araw-araw. Kadalasan, minsan nga, ang tama ngayon, in the future, mali na. Akala ko, marunong na ako sa pagmamanok. Marunong na ako magkondisyon, but no. Mali pala. So I started my research. Doon ko natutunan yung moisture control. Meron pala nung moisture control na sinasabi, which is wala naman nung araw, wala nakakaintindi dito. Or even dumadating ang mga Amerikano siguro na ituturo nila dun sa mga dating naging right hand nila, but doon sa Amerika hindi ibang doon. May kasi ang 4 seasons, may wet and dry, may fall at saka winter. Oo. So talagang kailangan yung moisture control. And then after nang matutunan ko yan, it's not perfect, but yun, naka-adjust na ako doon sa mga dapat na i-adjust pag dating ng show. Yun na, medyo nag-i-score na. Umi-score na ako. Yeah, umi-score na ako. So it's a big lesson sa akin na hindi pala kung marunong kang magmanok dito sa Pilipinas, punta ka doon sa Amerika, alam yun na yun. Oo, no. Yun nga, dahil hindi ko alam yung moisture control. So tupada, hindi kami manalo. 0 points. Oo, pero dito no, nakakatsamba, pero still hindi pa rin natin alam talaga yung hinahanap natin na tama pagpo-point ng manok. It's a hit or miss. Hit or miss yung kwan natin dito noon. Hindi natin talaga alam yung saan natin dadalhin yung isang manok pag nasa gradas na. Ang importante, madala nung manok yung abilidad niya sa gradas. Yun, maipalabas niya. Oo. Yeah. Yun. Boss, matagal ka na sa sweater. Pwede mo bang ma-share sa amin kung paano i-handle o paano i-point yung sweater? Well, ang sweater, because mga early maturing itong manok na ito. Yung mga sweater. Ang mga sweater. If they reach, ang pinaka sa akin for me, ang pinaka prime age nila is between 18 to 2.5 years old. 18 months to 2.5 years old. Yan yung pinaka-peak. Yan yung pinaka prime age nila. Oo. No? Because mas maaga sila mag-mature, pwede mo silang sinasabi nating pigain. Pigain. Pwede sila sa dry side. It's much better, maski anong manok, pwede sa dry side. No, much better kung sa dry side kasi mas madaling magpasok ng moisture. Mas madaling mag-adjust ng moisture kaysa mag-dry out ng manok. In few minutes, magbigay ka lang ng something with moisture, like akong ginagamit ko is mansanas. Mansanas? Oo. Pakagatin ko lang sila sa mansanas, mga 2-3 peck. Makikita mo agad yung pagbalik ng moisture nila in a few minutes. After 5-10 minutes, makita mo ng difference. But ang manok na basa, yung tinatawag nating basa, is on the wet side. It will take an hour or so bago mo matanggal ang moisture.
So it's okay. It's much better kung nasa dry side ka kasi mas madaling mag-adjust ng ng moisture. Yung mga sweeter boss, mga how many days before the rain? O, sa akin yung last feeding control na ang tubig. Tubig. Last feeding. Yung last feeding mga ilang araw kaya before the boss? Last feeding ko is, let's say, Sabado. Sabado. Friday night, doon ako magkakat ng tubig. Sa Friday night na. Totally walang tubig. After nagpakain ng last Meal. Diyan na, wala nang tubig sa akin. But the whole day from morning till noon or afternoon, may tubig pa yan nakababad. Kasi lahat ng tubig na in-intake nila for the whole day, yun ang gagamitin nilang pantulak ng feeds na ipapakain mo yung last feeding nila. So hindi na papainumin Wala na akong sa akin after sa pagpakain. That's, it works for me. Okay. Some guys yung last 3 days nagka-cut down sila ng tubig, yung last 3 nagka-cut down sila ng tubig, last 3 feeding. So iba-ibang sistema. But yung sa akin, yung last feeding ko, wala nang tubig. Wala nang tubig. Kasi even mag-dry out sila the next day, madali naman habulin yung moisture. Yung anuhin mo lang sa mansanas. No, pakagawin mo sa mansanas or maski bigyan mo nga ng ang pakain mo is kanin, anything na rice. may moist o anything na moist siya, saging or kaya may natural sugar pa, potassium. Pag nagko-condition ka ng manok boss, ang ginagamit mo dry feeding or wet feeding? Dry feeding. Dry feeding talaga. Yan pa isa, dinala ko sa Amerika yung soak feed, yung wet feed. Doon ako binugbog sa tupada. Kasi hirap na hirap akong alisin yung moisture ng manok ko. Kasi nga, in-intake na, aside from tubig na binibigay mo, soak feed pa. So na-store talaga yung maraming tubig sa katawan nila. Kasi ito yung moisture na parang sponge, yung sponge na nag-soak ng maraming tubig. Ganon sila kabigat, ganon karami ang tubig sa katawan nila. Pero kung sa dry side, mas madali mong habulin yung eksaktong hindi mo naman makuha yung eksaktong moisture nila, no? A hairline or manipis na kung alam mo yung hipo at saka yung katawan ng manok na between dry, tama ang moisture at saka yung wet. Yun. Magandang info yan. Once again based lang yon sa experience ni boss kung paano siya mag-handle ng kanang manok at saka pag mag-pointing. Hindi sinasabi ni boss na perfect yung sa kanya. Iba-iba kasi ang style natin. Kay boss, at least nabigay niya sa atin kung ano ang ginagawa niya during handling and conditioning, pati sa pointing. Pero sa sweeter lang yung pinag-usapan namin, guys. Di ba boss? Totoo siguro yung iba ang pointing and conditioning sa iba't ibang bloodlines. Ibang approach. Pinag-usapan namin, ang natanong ko guys is sa sweeter kasi pwede mo talagang pigain na. Yun. Tsaka kung magbawas ka, yung iba magbawas is 35, 50, 60 grams. Ako, sa akin hindi ko sinasabing kung magbawas ako is minimum 80 grams. 80? Yun. Minimum yun Minimum 80 grams. Yun. So sa day of the event, boss, hindi mo na pinapatuka yung manok mo? Hindi na. Hanggang sa makuha ko yung good weight. And then titingnan ko lang kung gaano pa kalayo yun. Magbigay ako, let's say gabi pang mo, alas 10, alas 11, alas 12 ng umaga, good weight ka na. Okay na, nakuha mo na yung good weight. Siyempre, bigyan mo yan ng holding feeds. Holding feeds. Ano yung mga ginagamit mo sa pang holding feeds? Lang ng pellets. Ilang piraso? Mga, kung malayo-layo pa, mga 10 grams with crack corn.
Pag malayo pa. Pag malayo pa. Usually yung sinasabi mong malayo, mga ilang oras pa kaya yan? mga let's say mga 5 to 10 hours. Ma-digest pa. Ma-digest, makapaipot pa sila. Ma-empty mo pa sila. If they are sweaters. Ang sweaters walang problema maski got empty. Mabot ka sa wag mo lang, talagang bantayan mo lang. Wag mag-over. Over empty. Kaya gutom na talaga yun, baka maluko. Pag nagutom, parang tao, pag ginutom ka, nilipasan ka ng gutom, masama pakiramdam mo. Tama. Yung ganun lang din yan. Galing naman, guys. So, naisatuparan natin. Nakilala natin si boss. Paano nag-umpisa? Nag-umpisa lang siya sa shipping ng mga manok, padala ng manok. Tapos, naging kaibigan niya si Dink, tsaka yung ibang mga breeders dahil sa magazine. Kasi una-una niyang inanap yung magazine. Tapos nakilala niya, guys. Then, nag-start na, yun na. Nakilala si Boss Greg dito sa atin. Luzon para siya nag-umpisa, guys. Ngayon, nandito na sa Bacolod. Kung taga Bacolod ka, boss? I was born in Bacolod, actually. I was born in Bacolod. Pero sa Manila na ako lumaki. Actually, sa Marikina ako lumaki. Sa Marikina. Yun. Bata pa ako. Kaya, alam mo ang sabong ng araw na pa pusta-pusta ng 110 pesos, 55 pesos. Yun. Hanggang sa nakilala ko nga si actually one of my mentors is Louis Beltran. Louis Beltran. Yun. Yeah. Sa kanya ko nakakita ng mga imported noon. Oh. Kaya lalo ako nagkaroon ng desire na makakita ng mga imported na breeder na mga talaga. Kaya yun ang ginawa ko nung nagpunta sa States. Yun. Gamecock Magazine na una kong hinanap. Gamecock Magazine, tapos hinanap yung mga pangalan. Yung mga breeder doon. Saan ang address? Sino kayong pinakamalapit dito sa tiniran ko? So, galing. Dito guys, makilala natin na yung passion mo sa pagmamanok, talagang pinaghirapan mo, gagastos ka talaga, maghanap ka ng paraan talaga para umasinso, umangat sa pagmamanok. Ngayon guys, sa atin, manood ka na lang ng YouTube. Tapos, nandito si Kakugi, matutuntun na natin kung sino yung mga nagbe-breed na mga matino. Maraming mga breeders dyan na pera lang ang inaano guys. Pero dito, marami na tayong nakita dito sa Bacolod, mga Kakugi, mga breeders na legit talaga. Nagtuturo pa, hindi pa madamot sa karunungan. Kasi yung mga bagito sa yung mga navy, sila yung nagpapalakas ng industriya natin. Sila yung nakakapagparami ng mga correct. Nahihilig sa manok. Correct. Dumadaming breeders. So mas nagiging competitive. Tama. Tsaka guys, walang mga veterano na mga nagmamanok dito sa atin, Visayas, Luzon, na hindi nakakilala kay Boss Greg. Yung mga legendary. Pero sa mga baguhan, ako nga 50 ng edad ko guys, bro. Pag sabi ni Stephen na Greg Airoso, yan ko, hindi ko pa kilala, hindi ko pa narinig yung pangalan. Kaya naintriga din, excited din akong makilala si Boss Greg. At hindi ako nagsisisi na pumunta dito guys. Boss, thank you talaga. You're welcome. So puntahan natin yung makasama natin doon, boss. So guys, buon muna kami. Punggal. Galing. Before ko makalimutan, Boss Greg, sa panahon ngayon, 2024, is it right or nararapat pa bang mag-import tayo ng mga manok? Well, marami na magaling na manok dito sa atin. Mga local born, island born. Mga island born. Marami na ding magaling mag-breed. You just have to find the right breeder na maka-acquire ka ng honest breeder na bibigyan ka talaga ng materyales na. Even though they were locally born, actually sa mga imported naman galing yan, they shorten the period na na gagawin mo na gugugulin mo sa pagbibreed kasi na-develop na nila yan. Correct.
kung ang breeder is willing to help talaga, he will tell you how to breed them. Kasi let's say sweater over hatch, Oo. iba yung sweater over hatch sa hatch over sweater. Ayun. Ibang resulta niya. Akala ko pwede lang yung No, paliktarin. It's not the same. Ano bang unang banggitin? It's not the same. For example, Merong mga hatches na pwede mong ilagay sa ilalim. Ibig sabihin, hatches ang inahin or sweater ang lalaki. Pero merong kasa na mas magagaling ang nilalabas na hatch ang lalaki, sweater ang babae. Let's say, sweater cock over hatch hen. sweater So, hatch. sweater Pero hatch pag yan. ang lalaki naman ang hatch, sasabihin mo hatch sweater. Hatch sweater. Hatch cock over sweater hen. Oh, yun. Magkaiba ang ano niyan, ang resulta niyan. Hindi yan parehas. Although the same bloodline ang ginamit mo na breed, but ang sweater hatch is iba ang itatapon na anak kaysa sa hatch over sweater. Yun. Sweater hatch, hatch sweater, magkaiba ang ilalabas. Magkaiba resulta. Magkaiba ang resulta. May difference sila. I'm for sure may difference. May mas maaring mas mautak ang hatch over sweater kaysa sweater over hatch. Or mas may estilo ang hatch over sweater kaysa sweater over hatch. Yun. To tell you the truth, akala ko pwede lang baliktarin yan. Kung saan mas madali ibigkas, sweater hatch, hatch sweater, or for example, roundhead kelso or kelso roundhead. Kala ko basta pairing kahit saan mauna pagsalita, iba-iba pala yan. Iba-iba ang resulta. Pag ang lalaki over sa babae, bloodline, tapos or vice versa, iba-iba ang resulta. Iba yung resulta. They're not the same. Dami kong natutunan ngayon, guys. Sana kayong mga nanonood, sana nakatulong dito sa breeding natin. Ito, boss. Sa pagbe-breeding, ano bang nararapat na una nating hanapin? Ang broodstag or broodcock or yung babae, inahin? Well, ang mostly nagta-type ang stag, no, sa nanay. Kaya let's say katulad ng medium station ang broodcock. I-breed mo siya sa high station na nanay. So mai-enhance yung height nila. So pag ang anak lalaki. Oo. Sa babae, medyo magta-type sila sa tatay. Oo. Pero meron dyan sa dalawa, merong strong blood. Merong strong blood dyan. Sometimes naghati. Nag-breed ka ng hatch na green-legged, ang mga anak ng babae green-leg. Ang nanay is a yellow leg, ang mga stag is a yellow leg. Yellow leg. Pero because dito sa akin, dahil wala naman tayong dinadagdag na outside blood, yung mga yellow leg ko, maski breed mo siya sa green leg, mas dominant ang yellow leg. Yellow leg. Ayun. Ako, boss, parang lumakas na yung ulan. Tara na. Silong muna tayo. Pasilo man tayo. Sarap ng pinag-usapan namin, guys. Hindi narinig. Manood na lang kayo sa Manood na lang kayo, ha. Manood na lang kayo sa video. Manood namin yan. Kasi pag nanood kami ngayon, thrill. Wala nang trail. Hindi na kayo manonood. Hindi na. Galing. Hindi, wala.
Kailangan ano sa breeder, paano mo i-breed. Oo, hindi. At saka, yung iba kasi, no, yung iba, pupunta sa breeder. Gusto ko ganito. Magdidemand sila ng Pure. Magdidemand sila ng, gusto ko ganito ilalabas to fighting. Gusto ko ganito nga kukunin ko ganito. Kung ang isang breeder, maayos naman talaga kausap. Nobody knows better than him. Sa mga manok niya. Siya yung nakakaalam ng ano. Kaya ako kay Ding, hindi na ako nagsasabi na, Ding, kung padala mo ako ganito. Sabihin ko kay Ding, I need some breeding stock to refresh my bloodlines, my old bloodlines from you. Hindi na ako magdemand kung ano nung kwan. Siya na bahala magpadala. Kasi alam niya naman yung standard ko. He will send me something with my standard or beyond my standard. Punta ka sa isang breeder, ganito ang bloodline ko eh. Anong pwede kong i-infuse? Or pwede kong i-add, i-refresh pa. Anong gagawin? Anong bloodline mo pwede i-infuse sa bloodline ko to produce sa good chicken. Oo. Gaganda ulit. Oo. Yan ang mga kwan na sa breeder na kaibiganin mo, maano mo yan. Mabigyan ka ng talagang magandang linya daw. Na minsan hindi mo kailangan bilhin. Yung order bibigay nila sa iyo. Lalo na mga Amerikano. Diyan ka improve ng mga linyada for mga family ng gusto mong bloodline. Katulad yung take ng Gibbons. Namili ako ng trio para sa isang din na breeder sa Davao. Nung ipadala niya ang trio, may extra isang pulit. Sabi niya sa akin, Greg, if you want to breed a good long night chicken, breed this to the right outcut na I send you. So, brinit ko. Yan ang lumabas. Yung mga manok ko na yung Gibbons na ang palo paakyat. Hindi yung typical na hats na medyo aggressive na pasugod ang palo. Pero sabi niya, she got something in her. Pero di niya naman na sinabi kung ano. Pero wala namang ibang lumabas na ibang kulay. Ang lumabas dyan na lumabas yung light color. May infuse talaga siya. Oo. Kasi nga, si Kernel, he's a good breeder. Pag meron niya siyang alam na may kulang na doon sa mga hatches niya, mag-infuse niya, i-breed out niya. Na-hold nila for so many years, but dahil sa deterioration, mag-add na sila ng maaring the same bloodline, pero magkaibang kwan lang. Magkaibang strain lang, magkaibang breeder. Sa iyo, Boss Greg, ilang taon ba ang breeders mo bago mo palitan? Sa ang mga prime talaga is hanggang 3 year old. 3 years old na. Pero kung Sa lalaki yan, sa babae? sa babae, about the same age. Or sa babae, mas younger. Double hand. Kasi marami naman yan. Mas marami yan kaysa broodcock Siyempre, ang broodcock, sa magkakapatid, minsan 2, 3 lang ang talagang gusto mo. Pero sa pullets, maraming magkakapatid na pwede kang i-breed. Kung pang material talaga, as gusto mong gawing isang strain o isang family, so you have to breed them separately. Kasi hindi naman kung magkakapatid yung inin, lahat na itatapon yan, magkakamukha. Or magkakasinggaling ang mga anak. So, iba-iba rin. Kailangan may mag-breed ka individual. Kung ma-pinpoint mo na kung alin yung mas nananalo ang mga anak, so you continue that o gawin mo na siyang isang string na katulad yung si Punggal, hindi naman winner yung manok na yan.
Kaya ko lang hindi yan inalis dahil noon naman talagang open naman ako, maski imported. Kaya kung may makagusto, bibenta ko. Yung isang manok na yan, walang antahid. So, he's a blemish rooster. Kaya naman na ganun yung presyo mo. Tapos, blemish yung ano. So, breed ko siya. Talagang iniwanan ko siya for breeding. For breeding lang. So, Pero that doesn't mean na i-breed, binread mo yan kasi winner. kasi winner. Oo. No, breed ko siya kasi gusto ko siya. Gusto kong Yung lakas, yung cutting, power. Ability. And then magandang mga bone structure, maraming qualities kaya ako siya breed. Pero kumusta naman ang mga anak nun, boss? Ang unang paanak sa akin nung ako na ang nag-breed niyan, the first batch na breed ko siya with my hatches. Dalawang entry ako sa 5 stag. Pulsyo ito magkakapatid. Punggal over hatch. Oo. Punggal over hatch pullet. Pulsyo na magkakapatid. Yung isang 5 stag yon, yung isang entry is 5 straight. Yung isa is 4 win 1 loss. Kaya talagang sabi ko winning line ito. Kaya hindi mo winala yung punggal. Maski saan ko siya ibunggo, talagang prepotent na nanalo mo. Lamang sa panalo mo. Punggal over hatch. Anong kaya magandang i-cross pa yan sa punggal? Sa Kelso. Pwede rin. Yeah, i-breed mo with the Kelso. Na breed ko din siya sa roundhead. Yung mga Georgewood roundhead ko. Nag-nick siya, hindi siya mahirap i-breed. Kumbaga, kasi sweeter eh. No? Hindi siya mahirap i-breed. May looks, may pugi na. Gwapo, ma-impressive sa mga bitaw-bitaw. Tama. Kasi marami pumalo, may power. Ito, pansinin ninyo. May manok na pag umakyat sa hapunan, hindi niya kailangan ng maraming pagaspas bago makarating. Parang lumundag lang siya niya. Yun talagang manok na may power. Oo. Yung Compare- power pala nakukuha sa makikita sa paa, Oo. hindi sa pakpak. Hindi. Sa pakpak, actually sa pakpak nang gagaling ang power ng manok. Tingnan mo yung manok na nabali ang pakpak, wala na, hindi na makasentro. Wala ng power. Oo. Diyan nang gagaling. Okay. Sa akin ang opinion ko ha. Yes, boss. Yung manok na, yun nga, yung manok na nasa ibaba, pag malakas ang power ng pakpak niya, ang wing power niya, hindi niya kailangan pumagaspas ng marami bago makarating doon sa mataas na lugar. So, halos parang lumulundag na lang siya, lundagin niya na lang yung ano. Tapos isang Kasi, yung isang flap ng ano niya, isang pagaspas ng pakpak niya, makarating na siya doon nila. okay. Pero kung hindi niya gamitan ng pakpak, lundag lang, hindi siya makarating doon. I don't think makarating ang manok na sa itaas. Nalulundag lang siya na Tama. doon sa mataas na lugar. So yung kaya, power sa pakpak. Oo, kaya yung mga manok na old lines, para ma-deliver nila yung ability nila, kailangan may wing power sila. So, i-develop mo ang wing muscles nila. Kasi mabigat yung pakpak nila eh. Mahaba. So, mahaba ang pakpak, mabigat. So, kailangan i-develop mo yung wing muscles nila para ma-drive nila yung yung sa Amerika, Strike, gap ang gamit. Oh. So, mahirap talaga yung let's go back to the yung mga seed fowl, mahirap gawin yan. Kasi ilang years mo babalik-balikan ng broodcock or ang inahin, kailangan medyo testingin mo pa kung winning line, kung anong meron sila, yung cutting ability, timing. So, pipiliin mo yung inahin na ibibreed mo. So, babalik-balikan mo, maabot ka na sa 15, 16. Pagdating mo sa deep inbreeding na, marami ng deterioration. Tama. Diyan So, ilan ka na magagamit? Oo. May tanong ka na ako. Sir Greg, Ah. balik tayo doon sa pakpak. Oo. Kasi siguro may napansin ka doon sa manok natin na yung pakpak parang straight, then may kurba, then may pakpak na parang ganun. Yeah. So, may nakakurba, may Arin mas malakas doon yung parang straight na Asang straight boss do. yung pakpak na pag ganun mo parang straight. may naka Parang may naka-curve, yung curve. Saan mas Straight lang mabuti yun. doon? sa akin hindi ko masyadong binigyan ng kanya ng
attention yung shape ng pakpak ng feather nila sa wing feather, no. Pero I guess mas mas malakas yung may may kurba ng konti kasi mas marami siyang Hangin na nasa marami siyang nakukuha. Kaya malakas siguro. Oo. Pero sa akin kasi kung ang manok medyo mahaba ang pakpak, mas sila, kailangan talaga mas i-develop mo yung wing power nila. So, itrabaho mo yan. Ibigyan mo sila ng mga table work. Yun. So mahal talaga ang mga breeding materials kasi maraming reject. No, mas maraming reject yan. Actually, mas maraming reject. Kasi pipiliin mo na talaga with proper selection. Talagang marami kang i-reject. Hindi na maganda yung mga body structure, high set na ang buntot, yung maigsi ng liig, pale na ang mata. Tama. Yung At mga saka ganun, kawawa naman yung manipis na ang buto. Oo. Saka kawawa naman yung bumibili ng pang-breeding materials na ibibigay mo, mura nga, pero mga reject. Oo. Yung puro kwan na yung ilalabas, hindi na magtatapon ng maayos. Kasi magta-type din talaga sa material yung ianak eh. Tama. Oo. Mas mahirap, lalo na mas mahirap pagka pang material na, mas mahirap maghanap ng babae. Sa material. Oo. Hindi mo na Kasi hindi mo naman na-spare yan. Tama. So, ngayon ang hanapin mo yung qualities na anong meron qualities yung sa tatay doon sa pinanggalingan. Doon sa original. Yung mga qualities na meron yung original, yun ang hanapin mo. Yun. Yung nag-resemble doon sa ancestors niya. Yun ang hanapin mo. Kaya doon ka na lang magbe-base na ang iaanak nito is may resemblance doon sa original. Kaya may breeding yung original kasi marami kang qualities na nakita sa kanya. So yun guys, sarap ng kwentuhan. Gaya ng dati, madilim na naman. Gaya ng dati. Talagang hindi matatapos ang usapan regarding sa pagmamanok, mga kakogi. So yun, boss, maraming salamat. Boss Greg. Salamat din sa pagpasyal dito sa aming munting manukan. Oh, sana pagbalik namin makausap ulit. Oo, anytime. Basta nandito kayo sa Bacolod, Yun. drop by. Thank you so much. Guys, hindi pa tayo tapos. Mayroon pa bukas. Tsaka, anong oras? Madilim na naman. Kaya, ngit-ngit sa mingnaong nila. So maraming salamat sa panonood guys. Thank you.